Sige pa. Hayop na yun! Tumatakas! Hamunin nyo! Sige! Dali! Tumigil kayo! Tumigil kayo! Tumigil ka! Doon kayo! Bilis! Iwan tayo! Dali! Dito! Dito! Nasaan siya? Gusto mo ko? Di ba siya nakakalayo? Saan siya nagpunta? Kriminal na mga nananalig sa Diyos. Hindi dapat siya makatakas. Suyurin niyo yung lugar. Opo! Halika! Dito tayo! Sige! Dun! Kapitan! May gumagalaw doon! Nako, grabe. Munti ka na palang mahuli. Isuot mo to. Ayos ka na. Salamat. Nakakasuklam ang CCP. Nagsimula na naman silang mag-aresto ng mga Kristiyano. Mahigit 700 kapatid daw ang nahuli nila sa Liaoning sa loob ng 3 araw. Tama. May kampanya. Ang malawakang pag-aresto sa bawat probinsya. Maraming simbahan at krus ang giniba kahit opisyal itong pinahintulutan. Tama. Gustong lipulin ng CCP ang mga relihiyon. Tama. Ilang beses na nilang sinubukan pero hindi sila nagtagumpay. Parang punong... Papa, anong kasama ng puno? Langgam. Tama. Parang punong sinusubukang putulin ng langgam. Oo nga. Nabaliw na ang CCP. Pagkabaliw na malapit ng bumagsak. Tama. Maraming problema ang CCP sa loob at labas at mga krisis kung saan-saan. Naghihirap ng gusto ang mga karaniwang tao. Pero wala itong pakialam. Oo nga. Pero lumalaban pa rin ito sa Diyos at kaaway ng Diyos. Nilalabag ng CCP ang batas, ang moralidad, at langit at parurusahan ito ng Diyos. Tama. Oo. Sabi ng mga tao, ang dami nyo ng masamang ginagawa. Hindi nito matatakasan ng parusa ng Diyos. Sa loob ng 1 o 2 taon, mamamatay na ito. Inaaresto ng CCP ang mga Kristiyano. Mag-iingat kayo sa paggawa ng gawain ng iglesia. Pag may nangyari, manalangin kayo at umasa sa Diyos. Apo. Huwag kayong magpadalos-dalos. Pag naaresto kayo, wala kayong lusot. Pa, Mag-iingat alam po ko po. kami. Mabuti, ha? Pero, mas nababaliw ang CCP. Mas dapat tayo maging tapat sa Diyos. Ito ang patotoo ng mga mananagumpay. Tama. At kung paano tayo makakabahagi sa karya ng langit. Tama ka. Oo. Brother Song, handa na ang noodles. Kain na habang mainit pa. Sige, Kain na tayo. Brother So. Anong oras na? Aabot tayo sa pulong. Kain muna tayo. Sige. Tingnan mo to. Itala natin ng tama tong data. Pag mali ito, malaking problema natin. Ganun, ito yun? Tama. Xiaoji! Tingnan mo mabuti itong numero. Xiaoji! Xiaoji, tawag ka ng Secretary Lee ngayon na. O sige, Kilos punta na. ako. Sige. Iwan na kita, pantayan mo yan. Xiaoji, pinaiimbestigahan ng gobyerno kung sino mga nananalig sa Diyos. Lahat ng tauhan, sasagutan ito. At i-report ang relihiyon ng mga miyembro ng pamilya. Kung meron sa kanilang nananalig sa Diyos, tatanggalin namin sila. Teka, balita ako, nananalig sa Diyos ang iyong ama. At siya'y naaresto at nakulong ng 7 taon.
Nananalig pa ba siya? Kung nananalig pa siya, magiging malaking problema yon. Tama. Nasa baba na ang kotse, sir. Sige, salamat. Sauji, matalino kang trabahador. Iniisip namin i-promote ka. Umuwi ka at makipag-usap ka sa tatay mo at pigilan mo siyang manalig. Dahil kung hindi, kalimutan mo na ang promotion. Malamang pa nga, matanggal ka sa trabaho. Pag-isipan mo. Hindi talaga masupil ang CCP. Walang araw na hindi makapagpulong ang mga Kristiyano nang di nalalagay sa alanganin. Oo nga. Buti na lang nakatakas yung mga kapatid. Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Teka, may file ka na sa pulis. Posibleng hanapin ka ng mga pulis dito. Umalis ka na sa syudad at magtago. Yun nga pinaplano kong gawin. Pagkakuha ng damit, alis na ako. Okay, ipag-iimpake na kita. Sige. Ikaw na ba yan, Xiaojie? Opo. Tama-tama, tinanong ko yung mama mo. Kung ba't wala ka pa eh. Kanina kasi. Teka pa. Anong nangyari sa inyo? Anong ginawa niyo sa sarili niyo? May nag-report sa amin sa pulis. Nagalusan ako pagtakas. Okay lang ako. Pero, pwede bang wag na kayong gumanap sa tungkulin? Pwede bang manalig na lang kayo na tahimik sa bahay? Xiaojie, nanalig ka rin mula pagkabata. At alam mo, tama ang landas namin sa pananalig sa Diyos. Responsibilidad at tungkulin namin gumawa para sa Diyos. Hindi pwedeng makahadlang sa tungkulin namin ang takot sa CCP. Oh, nandito ka na pala, Xiaojie. Pero, paano kung arestuin ka na naman nila? Teka, Xiaojie! Tignan niyo to. Bakit? Ano ba yan? Isa yang... Natanggal kayo dahil sa pananalig sa Diyos. Yun di ba ang gusto niyo mangyari sa akin? Napakasama talaga ng CCP. Kasuklam-suklam sila. Xiaojie, yung paggigipit nila sa trabaho mo para itigil namin ang pananalig sa Diyos, baka na yun ni Satanas. Kailangan mo yung makilala. Huwag kang magpapabiktima. Xiaojie, nabasa mo na yung Biblia at ang salita ng Diyos. Alam mo ang Diyos ang nangingibabaw sa lahat ng bagay at nag-aayos sa tadhana ng lahat. Ano man ang gamitin ng gobyerno laban sa atin, ano man mga pakanang gamitin nila para pahirapan ang buhay natin, hanggat umaasa tayo sa Diyos, magagawa natin makaligtas. Tama yun, Xiaojie. Noong mga nakaraang taon, habang nakakulong ako, nagkatrabaho ang mama mo sa tulong ng mga kapatid natin sa iglesia. Nakaraos naman tayo, hindi ba anak? Kailangan nating manalig sa Diyos. Sabi ko na, di ko kayo makakumbinsi. Bakit? Xiaojie? Anak, Xiaojie! Anong problema? Hindi Mas ba pakiramdam Alis mo? lang po ako, ma. Trabaho lang ang mahalaga kay Xiaojie. Bihira siyang magbasa ng salita ng Diyos. Di niya pa rin nauunawa ng katotohanan. Wala siyang pananalig sa Diyos. At di niya kayang manindigan sa pananalig niya. Tama ka. Subukan mo pa siyang basahan ng salita ng Diyos. At dalhin mo pa siya sa meeting. Gagawin ko yan. Alis na ako. Sandali. Dinala to ni Xiaojie para sa'yo ng mga nakaraang araw. Alis na ako. Mag-iingat ka.
Mabuti bumalik ka na. Halika, pasok. Tuloy ka. Oh, nagbabalik ka naman eh. Oh, bumalik ka na pala, Brother Song. Sister Lee. Naku, 1 linggo ka rin nawala ah. Tama Oo siya. nga eh. Tutulungan na kita. Ano, kamusta na? Nagbago na ba ang sitwasyon ng mga kapatid natin? Nung nagbahagi ako ng salita ng Diyos sa mga meeting nung nakaraan, Oh, naunawaan nilang ginagamit ng Diyos ang pag-uusig ng CCP sa mga taong pinili niya para perpektuhin at tulungan silang lumago sa buhay. Naku, maganda yon. Ngayon may pananalig na ang lahat at gumagawa ng mga tungkulin. Salamat sa Diyos. Isa talaga yung biyaya ng Diyos. Oo nga. Brother Song, ginugugol mo ang mga araw mo sa paggawa para sa Diyos. Napakadelikado no. Oo, tama. Malamang nahihirapan ka. Salamat sa Diyos. Soybean paste noodles ang Ako hapunan na natin. magbabalat ng bawang. Sa kapanahunan ng biyaya, sinabi ng Panginoong Hesus, walang taong nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa karya ng Diyos na di tatanggap na makapupong higit sa panahong ito At sa sanlibutan darating ng walang hanggang buhay. Amen. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na para tapat na makagugol para sa Diyos, kailangan natin talikuran ng lahat. Sa gitna ng hirap at pag-uusig, kung patuloy nating ikakalat ang Ebanghelyo at tutupad sa mga tungkulin natin, isa yung tunay na pagsunod at katapatan sa Diyos. Tama. Ang paggawa nito ay pakikibahagi sa paghihirap, kaharian at pagtitiis ni Kristo. Amen. Na pinupuri ng Diyos higit sa anuman at magbibigay sa atin ng biyaya at pagsang-ayon niya at magdadala sa atin sa kaharian ng langit. Amen. Ang galing magbahagi ni Brother Song. Tama talaga siya. Tama ka. Tama. Salamat sa Kung Diyos. tatalikuran natin ang lahat para sa Diyos, sigurado makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Oo, salamat sa Diyos. Brother Song, napakaganda ng naging pagbabahagi mo ngayon. Pinapalakas nun ng loob namin. Salamat sa Diyos. Oo, totoo yan. Pero sabi mo, kung tatalikuran natin ang lahat para sa Diyos, pagsunod yun sa Kanya, maliligtas tayo at makakapasok sa kaharian niya. Sa tingin ko ang pananaw na yon, hindi naaayon sa mga salita ng Diyos. Hindi naaayon sa mga salita ng Diyos? Kung gagawa lang tayo at hindi hahanapin ang katotohanan o babaguhin ang disposisyon natin sa buhay, naaayon ba yun sa kalooban ng Diyos? Hindi ko ako man. Brother Jack, tama ka nga. Pero noong mga taong naniwala tayo sa Panginoon, nangaral tayo, inaresto at kinulong, pinahirapan tayo, pero hindi tayo nagtaksil sa Panginoon. Nanindigan tayo at nagpatotoo. Pagkatanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, matatalikdan natin ang lahat at walang makakahadlan sa pagkakalat natin ng Ebanghelyo ng pagdating ng kaharian ng langit. Oo. Hindi ba yung paggawa ng kalooban ng Diyos? Yun. Di ba pagsunod yun sa Kanya? Yun nga Oo, yun. pagsunod yun. Kahit na ano pa, nagbabago kahit konti ang disposisyon natin sa buhay. Oo, Oo, tama. Patotoo rin Yun yun din ang ang pagsunod palagay natin sa ko. Diyos. Oo, totoo yan. Diba ang galing? Di ko maipaliwanag ang problema ng malinaw. Pero pakiramdam ko, hindi yun naaayon sa katotohanan. Gaya lang yun ng mga Fariseo na nagsikap din at gumawa at naglakbay para ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Pero naging masunurin ba sila sa Diyos? Hindi nila nakamit ang pag-ayon ng Diyos. Isipin mo, Brother Song. Tama ang sinasabi ko, hindi ba? Ang pagsisikap ba, paggawa, pagtalikod at paggugol ay paggawa talaga ng kalooban ng Diyos? Pagsunod ba yun sa Diyos? Sabi ng Panginoong Hesus, kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Sinabi rin ng Panginoong Hesus, walang taong nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa karya ng Diyos na di tatanggap na makapupong higit sa panahong ito at sa sanlibutang darating ng walang hanggang buhay. Amen! Gumawa ako sa loob ng napakaraming taon at nagsagawa ayon sa salita ng Diyos. Dapat masunurin ako sa Diyos.
Pero may karunungan din ng mga salita ni Brother Cheng. Pero nung inaresto ako at pinahirapan, hindi ko pinagtaksilan ng Panginoon. Magsalita ka! Sagot! Naniniwala ka pa rin ba sa Diyos? Sagot! Sit ka! Papatayin kita! Matatag ako nanindigan at tagpatotoo. Hindi pa paggawa yun ng kalooban ng Diyos. Naaayon yun sa kalooban ng Diyos. Sige, hanggang dito na lang ang meeting natin. Okay. Itago nyo na yung mga libro. Okay. Mga kapatid, tumulong tayong lahat sa gawain sa bukid. Okay. Magpahinga ka muna kung pagod ka na. Sige. Brother Song. Hmm? Ang ganda ng pagbabahagi mo ngayon. Ang laking tulong nun sa akin. Salamat sa Diyos kung ganun. Pero may problema ako sa isang bagay na sinabi mo. Ano yan? Sabi mo yung paggawa at paggugol para sa Diyos ay pagsunod sa Diyos. At makakamit natin doon ang pag-ayon ng Diyos at makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Pero sa tingin ko pag-unawa yun sa isang panig lang. Brother Lin, ano sa tingin mo ang mali sa pananaw ko? Ano ba ang pagkakaintindi mo? Pwede mo magsabihin? Oo nga, Brother Lin. Sinasabi mo bang ang paghihirap para sa Diyos ay di pagsunod sa Kanya? Teka, tinanong ko rin yan kay Brother Song ilang araw na ang nakakalipas. Pakiramdam ko rin mali ang pananaw na yon. Di ko lang maipaliwanag. Brother Lin, ipaliwanag mo sa amin. Oo nga, Brother Lin, talakayin natin. Sige, sasabihin ko ang pagkaunawa ko. Naniniwala tayo sa Diyos, kaya tumatalikod tayo at naghihirap para sa Kanya. Sa panlabas, para nga yung pagsunod sa Diyos. Pero masasabi ba nating hindi na dumihan ng mga intensyon natin ng paggugol natin? Suriin niyo si Pablo, na habang buhay na gumugol nagsikap at gumawa para sa Panginoon. Pero nakamit ba niya ang pag-ayon ng Diyos? Bakit ba tumalikod at gumugol si Pablo? Dahil ba sa pagsunod sa Diyos? O para ipangpalit sa korona ng katwiran? At saka, sa lahat ng santo sa kasaysayan, napakaraming naglaan ng buhay nila para gumawa para sa Panginoon. Pero gaano karami sa kanila ang talagang nagkamit ng pag-ayon ng Panginoon? Anong klaseng mga tao ang nagkakamit ng pag-ayon niya? Kung naniniwala sa Diyos ang isang tao para lang sa biyaya o makapasok sa kaharian ng langit, kahit habang buhay pa siyang maghirap para sa Diyos, masasabi ba nating makakapasok siya sa kaharian ng langit? Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nanghula kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo at nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sa mga nangangaral nagpapalayas ng demonyo at naghihimala sa ngalan ng Panginoon, di lang sila itatanggi ng Panginoon, sasabihin pa niyang manggagawa sila ng kasamaan. Bakit ganon? Maraming hindi nakakaunawa sa ibig sabihin doon ng Panginoon. Hindi nila naunawaan ang kalooban niya. Kung gumagawa ang mga taong yun para sa Kanya, sa huli, aayunan ba sila ng Panginoon? Hindi. Hindi ba natin dapat isaalang-alang kung anong klaseng mga taong aayunan ng
Panginoon at makakapasok sa kaharian ng langit? Sabi ng Panginoong Hesus, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pero hindi simpleng bagay ang gawin ng kalooban ng Diyos. Pwedeng gumugol at maghirap ang mga tao sa panlabas. Pero kung gusto lang nilang mabiyayaan at magantimpalaan o makabahagi sa kaharian ng langit, hindi nila yun ginagawa para isabuhay ang katotohanan o dahil mahal at pinalulugod nila ang Diyos. Sa palagay mo ba, pagsunod sa Diyos ang ganong paggugol at paghihirap? Pagawa ba yun ng kalooban ng Diyos? Kung naniniwala tayo sa Diyos at gumugugol para sa Kanya para lang mabiyayaan, hindi ba nahaluan ng ating personal na intensyon at tiwaling disposisyon ang ginagawa natin? Kung di napadalisay ang ating tiwaling disposisyon, magiging mga tao ba tayong gumagawa ng kalooban ng Diyos? Siguradong hindi. Tama. Yun ang pinakapunto ng Panginoong Hesus nang sabihin niya yun. Maraming hindi nakakaunawa rito at naniniwalang ang paggawa at paggugol para sa Diyos ay paggawa ng kalooban niya. Pero hindi ba maling pagkaunawa yun sa mga salita niya? Siguradong uhaw na kayo. May dala akong tubig. Okay. Para uminom sa'yo. muna kayo. Salamat. Uminom ka muna at Sige. magpahinga, brother. Sister, magpahinga ka muna. Oh, Brother Song, uminom ka muna. Salamat. Ang totoo, marami na tayong nakitang mga taong kayang talikdan ng lahat para sa Diyos. Pero pag dumating ng mga sakuna, o mga paghihirap, o pag dumanas sila ng karamdaman, sinisisi pa rin nila ang Diyos. O kaya naman nagtataksil sila at lumalayo sa Diyos. Ano ang problema rito? Tingin nyo, makakapasok ba ang mga ganong tao sa kaharian ng langit? Hindi. Hindi. Ayan, ngayon nauunawaan ko na. Kung di nadalisay ang tiwaling disposisyon ng mga tao, di nila magagawa ang kalooban ng Diyos. At di sila makakapasok sa kaharian ng langit. Oo, tama yan. Ganun nga. Alam nating lahat na matuwid at banal ang disposisyon ng Diyos. At ang Diyos ang nagahari sa kaharian niya. Parang niya tutulutang pumasok sa kaharian niyang marurumi at tiwaling tao. Tama. Gaya ng sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat mong malaman kung anong uring mga taong nais ko. Di pinapayagang makapasok sa kaharian ng mga hindi dalisay. At di sila pinapayagang dungisan ng banal na lupain. Kahit maaaring marami ka nang nagawa at nakagawa na sa loob ng maraming taon, sa katapusan kung ikaw pa rin ay kalunos-lunos na marumi, hindi ka tanggap-tanggap sa batas ng langit na nais mong pumasok sa aking kaharian. Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, di ako kailanman nag-alok ng madaling daan sa aking kaharian para sa mga nanunuyo ng pabor sa akin. Isa tong patakaran ng langit at walang makakasuway rito. Ginagawa ng Diyos ang gawaing paghatol sa mga huling araw para dalisayan ang katiwalian ng sangkatauhan. At gawing perpekto ang tapat na naniniwala sa Diyos. Matamo nila ang katotohanan at sumunod sila sa Kanya. Yung mga dinalisay lang ng gawain ng paghatol sa mga huling araw at pinerpekto ng Diyos, ang akma na makapasok sa kaharian ng Diyos. Tama nga yan. Ang totoo, nakita nating lahat na gumawa at nangaral sa loob ng maraming taon ng mga pastor at elder. Pero nang dumating ang nagkatawang taong Diyos sa mga huling araw, hindi nila siya maunawaan. Nilalabanan nila siya at hinahatulan. Talaga bang masunurin sila sa Diyos? Hindi. Anong pinagkaiba nila sa mga Fariseo na lumaban at humatol sa Panginoong Hesus? Aayunan ba ng Diyos ang mga taong hindi siya nauunawaan at nilalabanan at hinahatulan siya? Siguradong hindi. Kung gusto nating maging tunay na masunurin sa Diyos at gumagawa ng kalooban niya, kailangan nating maranasan ang paghatol, pagkastigo, pagpupungos at pagpipino ng Diyos. At makamit ang pag-unawa sa karunungan niya. Yun lang ang paraan para mapadalisay ang tiwali nating disposisyon. Makakamit ng pagtalikod at paggugol natin ng pag-ayon ng Diyos. At magiging akma tayong pumasok sa kaharian niya. Tinutupad noon ang mga salita ng Panginoong Hesus na kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Dito. Ay, salamat sa Diyos. Lumiwanag ang puso ko matapos ang ganitong pagbabahagi.
Lahat tayo may napakasamang disposisyon, kaya gumugugol tayo sa Diyos. Para sa mga pagpapala at para sa mga sarili nating interes. Oo. Kung wala ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, wala sa atin na magiging mga tunay na sumusunod sa Diyos at gumagawa ng kalooban niya. Tama. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Hesus na mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi nyo mga titiis. Gayunmay kung dumating ang Espiritu ng katotohanan, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Parang hindi mahalaga kung makakagugol man tayo para sa Diyos. Kailangan nating danasin ang paghatol at pagkastigo niya para madalisay at mabago ang mga disposisyon natin sa buhay. At maging mga taong tunay na masunurin sa Diyos. Tama ka. Oo nga. Brother Lin, Sister Chen, lubos na naaayon sa mga salita ng Diyos ang pagbabahagi niyo. Mukha ngang hindi ganun kasimple ang tunay na pagsunod sa Diyos. Tama. Tama. Sa 2 taon kong pananampalataya, sa makapangyarihang Diyos na unawaan ko ang ilang katotohanan pero meron pa rin akong ilang maling pagkaunawa. At kulang ang tunay na pag-unawa sa kahulugan ng paggawa ng kalooban ng Diyos o tunay na pagsunod sa Kanya. Siguro kaunti pa lang ang naranasan kong paghatol at pagkastigo ng Diyos. Malayo sa pagiging dalisay ang mga mali kong pagkaunawa at napakasamang disposisyon. Naituro niyo yan sa akin ngayon. Kaya kailangan ko magnilay sa sarili at hanapin ang katotohanan sa mga aspetong yon. Salamat sa Diyos. Brother Song, ano bang iniisip mo? Iniisip ko kasi, sa mga taon na nanalig ako sa Diyos, nagawa kong tumalikod, maghirap at magsakripisyo. At akala ko ginawa ko na ang kalooban ng Diyos. At na talaga masunurin ako sa Diyos. Natsak na aayunan ako ng Diyos at magkakabahagi ako sa kaharian ng langit. Pero nang marinig kong pagbabahagi ni Brother Lin at Sister Chen, talaga namang naantig ako. Natanto kong sira ng magandang pangarap kong pumasok sa kaharian ng langit. Kung hindi dahil sa mga gantimpala at pagpasok sa kaharian ng langit, matitiis ko kaya ang lahat ng paghihirap at makakagugol para sa Diyos? Talagang hindi na ako sigurado. Secretary Lee, salamat sa kooperasyon mo. Yun lang naman ang magagawa ko eh. Alis na kami kung ganun. Sige, paalam. Sige. Tayo na. Miss Yang, pakisamahan mo sila. Opo, Mr. Lee. Sa totoo lang, ayaw ka namin sasantihin. Pero isang pangunahing polisi ang pagtanggal sa pananampalataya. At wala kami magagawa kundi sumunod. Mabuti pa umuwi ka na. Hanapin mo ang papa mo. Kumbinsin mo siyang makipagtulungan sa gobyerno. At ikumpisa lang pananalig niya sa Diyos. Baka pag-isipan namin ng tungkol sa trabaho mo. Brother Song, may binigay na sulat kanina si Brother Lin para sa'yo. Galing daw yan sa asawa mo. Malamig na ngayon. Kailangan mo ng mas makapal na kumot. Salamat. Na-hospital si Xiaojie? Ha? Ano nangyari? Sinasabi ritong may myasthenia gravis si Xiaojie. At hindi siya makagalaw. Myasthenia gravis? Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa sakit na yan, Nakakita na ako ng ganong kaso sa dati kong trabaho. Isa yung neuromuscular condition. Kung ganoon, kailangan mo ba siyang puntahan? May masamang balita. May nangyari.
Inaresto yung mga kapatid sa Jaujaton. Kailan pa? Ngayong gabi, mga pasado alas 5. Kailangan masabihan ng mga kapatid na umalis muna sa bayan. Oo, tama. Kaya kailangan na nating umalis. Sige, tara. Brother Song, huwag mong kalimutan ang coat mo. Payong, magdala ka ng payong. Eugene, kumusta na si Xiaojie? Malamang miserable siya dahil sa sakit niya. Kaya samahan mo lang siya at kausapin mo siya. Posible namang gumaling sa karamdamang yan. Abala ako sa gawain sa iglesia, kaya hindi pa ako makakabalik. Ituloy mo lang muna ang pagbabantay sa kanya. Sigurado ako may oras na nanghihina ka. Naiisip kong pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito. Ibig sabihin, pagsubok niya ito sa atin. Sinusubok ng Diyos ang pananalig natin. Kailangan nating mas magdasal sa Kanya at di natin siya dapat sisihin. Nang dumating ang mga pagsubok kay Job, hindi niya sinisi ang Diyos. Tumayo siya bilang saksi at nagkamit ng pag-ayon at mga biyaya ng Diyos. Kung hindi tayo magrereklamo at patuloy tayong gaganap sa tungkulin natin habang sinusubok tayo, maaaring bumuti ang kondisyon ni Xiaojie. Kailangan natin magkaroon ng pananalig. Mga kapatid, kung wala na kayong ibang tanong, hanggang dito na lang muna ang meeting natin. Sige. Ang liwanag ng Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang pinapasan ni Brother Song ang pasanin ng iglesia. May sakit ang anak niya, pero hindi yun nakakaabala sa mga tungkulin niya. Kung sa akin yun nangyari, hindi ko alam kung gaano ako manghihina. Mismo. Oo. Ang laki ng pananalig niya. Mas malaki pa kesa sa atin. Totoo yan. Tama, salamat sa Diyos. Ma, tulungan ko na kayo maghugas ng gulay. Kagagaling mo pa lang. Kailangan mo magpahinga. Magaling na ako. Ayos lang ako. Kaya ko na itong gawin mag-isa. Tutulong na lang ako sa pagbuhat nito. Hindi, wag. Teka, may kumakatok sa pinto. Tingnan Sige, mo nga. titignan ko. Sino kaya yun? Sino yan? Andyan na! Kayo na naman! Bumalik na tatay mo! Hindi! Tingin niyo babalik siya sa ginagawa niyo to? Teka, anong ginagawa niyo? Tignan niyo ang bawat sulok. Kailan ba matatapos to? Kami! Dahil sa inyo, imposible na makauwi ang asawa ko. Dahil sa inyo, nawala ng trabaho ang anak ko. Nagkasakit siya dahil sa pagkatrauma sa inyo. Madalas kayong pumunta para guluhin kami. Hindi niyo ba kami pwedeng hayaang mabuhay at tahimik? Buisit! Ma! Ma, okay ka lang ba, Ma? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ba't mo siya sinaktan? Tumahimik ka nga! Xiaojie! Xiaojie! Nasaktan ka ba? Saan ka nasaktan, ha? Xiaojie! Si Song Enze ay pangunahing miyembro ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Kaya isa siyang kriminal na pinaghahanap sa buong bansa. Pag hindi namin siya nakita, Xiaojie! Xiaojie! hindi na kayo mapapayapa sa bahay na to! Xiaojie! Xiaojie! Xiaojie, gumising ka! Xiaojie! 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 Tayo na! Xiaojie! Xiaojie, gumising ka! Xiaojie! Xiaojie! Doktor, ano nangyari sa anak ko?
Nagkaroon ng matinding mental shock ang pasyente na nagdulot ng pagsisimula ng myasthenia gravis. Bukod doon, meron din siyang infeksyon sa baga, kaya nanganganib ang buhay niya. Ihanda niyo ang sarili niyo sa pwedeng mangyari. Gagawin namin ang lahat para mailigtas siya. Oo, binabantayan namin. Pag pumunta rito si Song Ense, hindi siya makakawala. Diyos ko. Paano ito nangyari kay Xiaoji? Bakit hindi niyo siya pinotektahan? Hindi ba masamat ang lahat ng pagtalikod at paggugol ko? Diyos ko. Sa ganitong panahon, mas dapat nating isaalang-alang ang kalooban ng Diyos at gawin ang mga tungkulin natin. Oo, tama ang sinabi mo. Brother Song. Mga kapatid, meron ba kayong gustong idagdag? Wala. Wala naman. Kung ganun, hanggang dito na lang ang meeting natin. Sige. Teka! Anong ginagawa mo rito? Brother Song. May pinapagawa akong karet kay Brother Wang. Brother Wang, hindi ko alam na marunong ka niyan. Ilang taon ko na nga itong hindi nagagawa eh. Minsan pag may mga taong gusto magpagawa sa akin, gumagawa ako ulit. Mukhang mahirap gawin yan Una, kailangan mong papagahin tong bakal. Pag naabot na nito yung tamang temperatura, pwede na tong pukpukin sa hugis na gusto mo. Yun ang paraan para makagawa ka ng magandang pyesa. Teka, Brother Wang. Habang nagpupukpok ka, napaisip ako. Di ba yung pagdanas natin ng mga pagsubok, parang katulad din lang ng pagpapanday sa bakal? Marami kang hirap na daranasin habang pinupukpok ka ng maso. Nang sa ganon, matanggal ang lahat ng mga karumihan. Oo, ganun nga yun. Alam mo, hinahatulan at kinakastigo ng Diyos sa mga tao sa mga huling araw para mawala ang masasamang disposisyon nila. Kung walang paghihirap o mga pagsubok at pagdadalisay, di mawawala ang masasama nating disposisyon. Tama. Pag di tayo mapadalisay, di tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ganun yun, di ba? Oo, ganun nga yun. Alin sa paniniwala mo sa Diyos, ang talagang inihandog mo ang iyong buhay. Kung dinanas niyo ang kapareho mga pagsubok gaya ng kay Job, wala ni isa man sa inyong sumusunod sa Diyos sa kasalukuyan
ang makapaninindigan. Lahat kayo ay babagsak. At mayroon sa simpleng pananalita, isang malaking pagkakaiba sa inyo ni Job. Sa kasalukuyan, kung kalahati sa inyong mga ari-arian ang sinamsam, mangangahas kayong ikailang pag-iral ng Diyos. Kung kinuha sa inyo ang anak niyong lalaki o babae, magtatatakbo kayo sa mga lansangan habang tumututol. Kung ang tanging paraan niyo para kumita ay wala nang patutunguhan, magrereklamo kayo sa Diyos. Walang bagay na hindi nyo pangangahasang gawin sa gayong mga pagkakataon. Pinakikita nitong di kayo nakatamo ng anumang tunay na pagkaunawa at wala kayong totoong tayog. Sa pagsukat kung masusunod ng mga tao ang Diyos, mahalagang tingnan kung may inihiling silang luho sa Diyos at kung may iba pa silang intensyon o wala. Kung palaging umihiling ang mga tao sa Diyos, patunay na hindi pa nila siya nasunod. Kung umihiling ka sa Diyos, patunay yan na nakikipagtawaran ka sa Kanya. Na pinipili mo ang sarili mong mga saloobin at kumikilos ka ayon doon. Dito nagtataksil ka sa Diyos at suwail ka. Walang katuturan ang paghiling sa Diyos. Kung talagang naniniwala ka na siya ang Diyos, hindi ka mangangahas na humiling sa Kanya. Ni hindi ka nararapat na humiling sa Kanya. Makatwiran man yun o hindi. Kung tunay ang pananalig mo sa Diyos at naniniwala ka na siya ang Diyos, wala kang magagawa kundi sambahin at sundin siya. Kung ang iyong mga adikain ay hindi para sa kapakanan ng pagtalima sa Diyos at mayroon kang ibang mga layunin, lahat ng iyong sinasabi at ginagawa, iyong mga dasal sa harap ng Diyos, at kahit bawat kilos mo ay magiging pagsalungat sa Diyos. Maaaring malumanay ka magsalita at mahinahon ang iyong pag-uugali, bawat kilos mo at pagpapahayag ay maaaring mukhang tama. Maaaring mukha kang masunurin. Subalit pagdating sa iyong mga motibo at pananaw tungkol sa pananampalataya sa Diyos, lahat ng iyong ginagawa ay pagsalungat sa Diyos at masama. Tama ang buong salita ng Diyos. Tama talaga yon. Talagang ang pinagmamasdan ng Diyos sa mga puso at isip ng mga tao. Sa mga taon ng pananalig ko sa Diyos, tumalikod ako, gumugol, naghihirap, nagsakripisyo. Pero bakit hindi ako nakaramdam ng nikatiting na pahiwatig na lubos akong kontrolado, nangangaring kong magkamit ng mga biyaya? Kagaya rin yun ang pagrereklamo ko nang magkasakit ang anak ko. Hindi ako masunurin sa Diyos. Kung gumugugol ako ng ganito, paano ko maisasagawa ang katotohanan at masusunod ang Diyos? Hindi ito pagsunod sa Diyos. Pakikipagtawaran ito sa Diyos, hindi ba? Mukha ngang ang intensyon ko sa pagugol para sa Diyos ay magkamit talaga ng mga biyaya at hindi para sumunod sa Diyos. Naging makasarili ako at kasuklam-suklam. Diyos ko, mali ako. Makasarili ako at kasuklam-suklam. Diyos ko. Nandiyan na ako sa loob ng 10 minuto. Brother Song, kamusta na ang lagay ni Xiaoji? Ligtas na ang buhay niya. Talaga, salamat sa Diyos. Alam kong mahirap sa iyo ang pagkakasakit ni Xiaoji.
Mas okay ka na ba nitong mga nakaraan? Oo, medyo. Ito na. Salamat. Yung nangyari kay Xiaojie, lubos ako nung nabunyag. Sa mga taon na pananalig ko, gumawa at gumugol ako para sa Diyos. Kahit nung arestohin, ikulong at pahirapan ako ng CCP, hindi ko pinagtaksilan ng Diyos. Ano man ang mga nangyari sa akin, hindi yun humadlang sa mga tungkulin ko. Akala ko may ilan na akong naunawa ang katotohanan. May katapatan at pagiging masunurin sa Diyos. At sigurado ako maliligtas ako at makakapasok sa karya ng langit. Hindi ko inakalang dahil sa sakit ng anak ko, magagawa kong sisihin ng Diyos. Lahat ng pagugol ko para sa Kanya. Inisip ko bakit hindi niya pinotektahan ng anak ko. Nakipagtalo ako sa Diyos sa puso ko. Pag mas malungkot ako, mas lalo ako nahihirapan. Nawalan ako ng interes sa mga tungkulin ko. Alam kong maling sisihin ng Diyos. Pero hindi ko natantong paglaban yun sa Diyos. Tama yan. Maupo na muna tayo. Ibinahagi sa akin ng mga kapatid ang kahalagahan ng mga pagsubok ng Diyos. Nagbasa rin ako ng ilang salita niya at nagnilay. Yun ang nagpatanto sa akin. Nasa likod ng pagugol ko, paghihirap at sakripisyo para sa Diyos. Meron ako mga sariling lihim na intensyon. Ginawa kong lahat yung para mapagpala. Gusto kong ipagpalit ang paggawa at hirap ko sa pagdala ng Diyos sa akin sa karya ng langit. Akala ko basta't nakagugulo ko para sa Diyos. Magiging ligtas, malusog at masaya ang pamilya ko. Yung sakit ng anak ko ang nagbunyag na totoong nananalig ako sa Diyos at gusto ko mapagpala. Malinaw ko nakita ang katotohanan ng katiwalian ko. Di ko ginagawa ang tungkulin ko para mapasaya ang Diyos. Di ko isinasagawa ang katotohanan o sinusunod ng Diyos. At mas lalong hindi ko ginagawa ang kalooban niya. Gumugol ako para sa Diyos dahil sa paghahangad kong magkamit ng mga biyaya. Sinubukan ko makipagtawaran sa Kanya. Hindi pa pagiging makasarili yun, kasuklam-suklam at mababaw. Napagtanto ko ngayon, wala akong realidad ng katotohanan at di nagbagong tiwaling disposition ko. Kahit sa tingin ay may nagawa akong kabutihan, hindi yun nangangahulugang tunay ako masunurin sa Diyos. Pag sinisisi at nilalabanan ko pa rin ng Diyos pag dumarating ang mga pagsubok, paano ko papasok sa karya ng langit? Brother Song, napakatotoo ng karanasan mo at talagang naantig ako nun. Isa tong pagsubok ng Diyos para sa'yo. Oo, ganun nga. Mabuting dumanas ng mga pagsubok. Pagmamahal yun ng Diyos. Di mabubunyag ang tao kung walang pagsubok. Oo, tama yan. Nitong mga huling araw, naisip kong sa pananalig ko, kaya kong gumawa, tumalikod at gumugol para sa Diyos. Pero pagdating ng mga pagsubok, di na ako nakakasunod. Naglalantad ako ng masamang disposisyon. Nagsisimula akong lumaban sa Diyos. At sinisisi ko ang Diyos ang hindi sinasadya. Nasaan ba ang ugat ng problema na to? Ngayon ko lang nakikita kung gaano kalalim ang ugat ng likas na pagkamakasalanan ng tao. Oo. Paano ko ipagpapatuloy ang pagiging isang tunay na masunurin sa Diyos? Masyado tayong nagawang tiwali ni Satanas. Likas tayong mayayabang, baluktot, tuso, kasuklam-suklam at makasarili. Totoo yan. Ang gusto at hinahanap lang natin ay katayuan, kayamanan, at kasiyahan ng laman. Oo. Pag di ibinibigay ng gawain ng Diyos ang mga hiling natin, di tayo makapagpigil na magrebelde at lumaban sa Diyos. Kahit gusto nating sundin ng Diyos, di natin kaya. Siya nga pala. Dahil pinag-uusapan natin to, ganyan din ang naging karanasan ni Sister Chen. Nang dumanas siya ng mga pagsubok noon, sinisiri niya ang Diyos. Pero sa paghahanap sa katotohanan, naunawaan niyang kalooban ng Diyos at nalagpasan niyang pagsubok. Ano kaya kung...
Ituloy mo, brother. Pareho tayo ng naisip. Oo. Ano kaya kung makinig tayo sa pagbabahagi ni Sister Chen? Sige. Teka, Brother Lin, gusto ko rin makinig. Sige, sama-sama tayong pumunta. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang pagkakataon yun para hanapin ang katotohanan. Mag-iingat ka. Ingat lang. Ayan. Sister Chen, pagpatuloy mo na. Sige. Habang kinakalat kong ebanghelyo 5 taon nang nakakaraan, maraming taong tumanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Pero tumawag ng pulis yung pastor nung malaman niyang nangaral ako. Pinuntahan ako ng CCP para arestuhin. Pero wala ako sa bahay. Kaya yung asawa ko ang hinuli nila. Sinubukan nila siyang takutin. Pinahirapan nila siya para sabihin kung nasan ako. Inatake sa puso ang asawa ko at namatay siya. Nung mabalitaan ko yun, nalungkot at naging miserable ako. Nagnitngit ako sa CCP. Pero sa puso ko, sinisi ko rin ng Diyos. Araw-araw kong ginampanan ng mga tungkulin ko. Gumawa ako para sa Kanya. Ba't hindi niya prinotektahan ng asawa ko? Nanalig din siya sa Diyos. Nung panahong yon, talagang nalungkot ako. Ayoko nang gampanan ng tungkulin ko. Sa pamamagitan ng pagninilay na pagtanto kong sa pananalig ko sa Diyos, tinatangka akong makipagpalitan sa Kanya. Kapag maayos ang lahat o kung may gusto akong makamit, gustong-gusto kong gampanan ng mga tungkulin ko. Pero pag di ko nakuha ang gusto ko, sumasama ang loob ko sa Diyos. Isa akong makasariling tao. Kasuklam-suklam at mababaw. Nang makita ko na pangit ang kalooban ko, sinisi ko ang sarili ko. Paulit-ulit kong sinabi na minahal ko at sinunod ko ang Diyos. Pero nang dumating ang pagsubok, bakit ko nilabanan at sinisi ang Diyos? Tapos nanalangin ako at binasa ko ang salita ng Diyos. Nagkaroon ako ng kaunting pag-unawa sa ugat ng pagrerebelde ko sa Kanya. Basahin natin ang ilang sipi ng salita ng Diyos. Sige. Oh, may kuryente. Mas maganda yung may ilaw. Tama ka. Ba't di tayo manood ng ilang video tungkol sa salita ng Diyos? Oh, sige. Oh, sige. Ang pinagmumulan ng pagsalungat at paghihimagsik ng tao laban sa Diyos ay ang pagtitiwali sa Kanya ni Satanas. Dahil siya ay nagawa ng tiwali ni Satanas, ang konsyensya ng tao ay naging manhid na. Siya ay immoral, ang kanyang mga saloobin ay masama at paurong ang kanyang pananaw. Bago siya ginawang tiwali ni Satanas, ang tao ay likas na tumalima sa Diyos at sinunod ang kanyang mga salita matapos marinig ang mga yon. Siya ay likas na matino at may konsyensya at normal na pagkatao. Matapos magawang tiwali ni Satanas, ang kanyang dating katinuan, konsyensya at pagkatao ay pumurol at pinanghina ni Satanas. Kaya nawala na ang kanyang pagkamasunurin at pagmamahal sa Diyos. Ang katinuan ng tao ay naging lihis na. Ang kanyang disposisyon ay naging kagaya na ng sahayo. At ang kanyang paghihimagsik sa Diyos ay nagiging mas madalas at mas matindi. Ngunit hindi pa rin ito alam o ni kinikilala ng tao. At walang taros lang siyang lumalaban at naghihimagsik. Nananatili ang tao sa ilalim ng impluwensya ng kasamaan at kapangitan nito. Ang tao ay hindi lumalaki sa isang mundo ng katotohanan o sa isang banal na kapaligiran. At bukod pa rooy di siya namumuhay sa liwanag. Sa makatwid, di posibleng likas na magkaroon ng katotohanan sa likas na pagkatao ng bawat tao. At bukod doon, hindi sila maaaring isilang na may takot at may pagsunod sa Diyos. Bagkus, sila'y may likas na pagkataong lumalaban at sumusuway sa Diyos at walang pagmamahal sa katotohanan. Ang pagkataong ito ang problemang nais kong pag-usapan. Ang pagkakanulo. Ang pagkakanulo ang pinagmumulan ng paglaban ng bawat tao sa Diyos.
Sa loob ng maraming taon, ang mga kaisipang pinanaligan na ng mga tao para manatiling buhay ay matagal nang sumisira sa kanilang puso hanggang sa puntong sila'y naging mandaraya, duwag at kasuklam-suklam. Hindi lang sila kulang sa determinasyon at paninindigan, kundi naging ganit din sila, mayabang at matigas ang ulo. Lubos ang pagkukulang nilang manindigan na daigin ng sarili. At bukod pa riyan, wala sila ni katiting na tapang na iwaksi ang mga paghihigpit ng maiitim na impluwensyang ito. Ang isipan at buhay ng mga tao ay bulok. Ang kanilang mga pananaw sa pananalig sa Diyos ay napakapangit pa rin. At kahit kapag ang mga tao'y nagsasalita tungkol sa mga pananaw nila sa paniniwala sa Diyos, ito ay di kayang pakinggan. Ang mga tao ay duwag lahat, walang kakayahan, kasuklam-suklam at marupok. Hindi sila naiinis sa mga puwersa ng kadiliman at hindi nila mahal ang liwanag at katotohanan. Sa halip, ginagawa nila ang lahat para mapaalis ang mga ito. Sa inyong paghahanap, napakarami ninyong individual na mga paniwala, inaasam at hinaharap. Ang kasalukuyang gawain ay para mawala ang pagnanais ninyong tingalaing kayo ng iba at ang inyong mga luho. Ang mga inaasam, ang pagnanais na tingalain ng iba at ang mga paniwala ay mga klasikong kumakatawan sa napakasamang disposisyon. Umiira lang mga bagay na ito sa puso ng mga tao dahil ang laso ni Satanas ay palaging sinisira ang isipan ng mga tao. At hindi maiwaksi palagi ng mga tao ang mga tuksong ito ni Satanas. Nabubuhay sila sa kasalanan, subalit hindi sila naniniwalang kasalanan yun. At naniniwala pa rin sila. Kami ay naniniwala sa Diyos, kaya dapat niya kaming pagkalooban ng mga pagpapala at isaayos ng angkop ang lahat para sa amin. Naniniwala kami sa Diyos, kaya dapat ay mas mataas kami sa iba at dapat kaming mas tingalain ng iba at magkaroon ng mas magandang kinabukasan sa iba. Yamang naniniwala kami sa Diyos, dapat niya kaming bigyan ng walang hanggang mga pagpapala. Kung hindi, hindi ito matatawag na paniniwala sa Diyos. Talagang tama yon. Inihahayag ng Diyos ng napakalinaw ang mga bagay-bagay. Amen. Oo. Pinagmamasdan ng Diyos ang isip at puso ng mga tao. Oo. Naintindihan ko pagkabasa sa salita ng Diyos na sa ganito ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Ang CCP, isinusulong ang ateismo araw-araw. Tinataguyod ang theory of evolution. At ang paglaban sa langit, sa lupa at ibang mga tao. Tama. Araw-araw tayong nabuhay sa napakasamang kamaliang ito. At sa puso natin, mas lalo tayong nakikibakas sa iba. Totoo yan. Mas lalong nagiging tuso. At walang awa ang lahat. Tama yan. Nagsisimula tayong sumamba sa kasinungalingan at karahasan ng di sinasadya. Gusto nating lahat humawak ng kapangyarihan, otoridad at gawin ang anumang gusto natin. Oo nga. Lalong lumalalim ang katiwalian natin. At nawawalan tayo ng normal na pagkatao. Nagre-rebelde at lumalaban sa Diyos ang mga tao dahil masyado silang ginawang tiwali ni Satanas. Puno ang puso natin ng lahat ng uri ng masasamang lason, filosofiya at lohika. Ang mga pag-iisip ng mga tao, mga pananaw, konsensya at katwiran, nagawa ng tiwaling lahat ni Satanas. Ang likas na pagkatao natin gaya na ni Satanas na lumalaban at nagkakanulo sa Diyos. Pag kontrolado ka ng masama mong kalikasan, hindi mo masusunod ang Diyos. Tama, ganun nga talaga. Lumalaban ng mga tao sa Diyos dahil masama ang pagkatao nila. Tama. Ginamit ko sa sarili ko ang salita ng Diyos. Tinanong ko sa sarili ko kung anong pananawang kumokontrol sa akin nung sinisi ko ang Diyos. Anong mga napakasamang lason, filosofiya at lohika na nasa kalooban ko. Ang nagtulak sa akin para madalas na labanan at suwayin ng Diyos. Hindi ko yun matatanto kung hindi ako nagnilay. Pero matapos magnilay, marami akong nakitang napakasamang lason sa loob ko. Gaya ng walang naging tagapagligtas kailanman. Hawak ng tao ang kanyang kapalaran. Hindi patas ang langit, niloko ng lumikha ang tao, at iniisip lang ng tao ang kanyang sarili. Dapat purihin ng tao dahil sa pagsisikap kung di man sa kahusayan. Pininsala ako ng masasamang lasong ito at lohika. Ginawa nung mayabang, tuso at baluktot ang mga disposisyon ko. Makasarili, masama at kasuklam-suklam. Ginamit ko ang prinsipyong para sa sarili ko at sarili kong pakinabang. Kaya nung manalig ako sa Diyos, para yun sa biyaya at makapasok sa kaharian ng langit. Tama. Nung di binigyang kasiyahan ng Diyos ang mga intensyon at gusto ko, sinisi ko ang Diyos at nilabanan ko siya. Di ko kayang tunay na sumunod sa Kanya. Tama.
Nang makita ko yun, alam kong masyado na akong ginawang tiwali ni Satanas. Malalim nang nakaugat sa akin ang napakasama kong mga kalikasan at mga disposisyon. Oo nga. Totoo talaga yan. Maraming napakasamang lason sa loob natin. Ang mga napakasama't makamundong pilosopiyang ito ay mga kamali ang nagbabaluktot sa katotohanan. At lubos yung hindi tugma sa katotohanan. Tama. At yun yung mga bagay na lagi natin sinusunod sa buhay natin. Oo. Ganun nga. Sa dami ng napakasama mga lason sa loob natin, paano hindi tayo lalaban sa Diyos? Totoo yan. Totoo yan. Kung ganun, Sister Chen, Ha? paano maalis sa mga napakasama nating disposisyon? Oo nga. Matagal na tayong nagawang tiwali ni Satanas at nakaugat na sa atin ang napakasamang pagkatao. Hindi yun madaling takasan. Oo nga. Ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan sa mga huling araw para baguhin tayo. At mahalaga kung paano natin dinadanas ang kanyang gawain. Oo nga. Oo nga. Nang mamatay ang asawa ko dahil sa pag-uusig ng CCP, nagreklamo ako at sinisi ang Diyos. Akala ko may maganda ako nung dahilan. Pero ngayon, malinaw ko nang nakikita ang lahat. Kung walang paghatol, pagsubok at pagkastigo ng Diyos, di ko sana nakitang intensyon kong mapagpala na nagparumi sa pananalig ko. At di ko sana nakitang kayang labanan ng tao ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Oo nga. Tama. Yung pagkamatay ng asawa ko, malino na dahil yun sa pagpapahirap ng CCP. Pero nagreklamo akong di siya prinotektahan ng Diyos. Naging mayayamutin ako at di makatwiran. Wala akong katwiran at konsensya. Talagang nawalan ako ng bait. Nang matanto ko ang mga bagay na to, nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Pakiramdam ko sinugatan ko ang puso ng Diyos. Naisip kong masyado akong ginawang tiwali ni Satanas at niligtas ako ng Diyos. Biniyayaan na ako ng Diyos at itinaas. Amen. Anong karapatan kong makipagtalo o magbigay ng kondisyon sa Kanya? Hindi ba naging masyado akong mayabang? May katwiran ba ang hiniling ko? Oo. Matapos yun, binasa ko rin ang mga kwento ni Job at Abraham. May takot sa Diyos si Job at umiwas siya sa masama. Pero tinulutan ng Diyos na tuksuhin at atakihin siya ni Satanas. Oo nga. Naagawin ng kalusugan at mga anak niya at dadda rin siya ng mga pigsa. Sinamba ni Abraham ang Diyos at sa edad na 100, binigyan siya ng Diyos ng anak at sa huli, hiniling ng Diyos na ialay ni Abraham ang anak niya. Oo nga. Hindi ayon sa mga pagkaunawa ng tao ang ginawa ng Diyos sa kanila. At mahirap yun para sa atin na tanggapin. Gayunpaman, nagawa ni na Abraham at Job na sumunod at sumaksi sa Diyos. Amen. Mula sa karanasan nila, naliwanagan ako. Ang Diyos ang Panginoon ng paglikha. At si Kristo ang katotohanan, daan at ang buhay. Amen. Paano man tayo hinahatulad sinusubukan ng Diyos, iyo'y para padalisayin at iligtas tayo. Oo. Ba't di natin maunawaan ang mga intensyon ng Diyos? Anong nagbibigay karapatan sa mga tao na makipagtalo at humingi ng kung ano-anong luho sa Diyos? Diyos ang nagpapasya kung sinong makakapasok sa kaharian ng langit. At dapat sumunod ang mga tao sa pagsasaayos niya. Tama. Tama. Hindi nakikita ng mga tao ang likas nilang katiwalian. Wala silang paraan para malaman kung sino at ano sila. Pero minamasdan ng Diyos ang isip at puso ng tao. Banal at matuwid ang Diyos. Amen. At may sariling mga pagsasaayos ang Diyos kung sinong inililigtas niya. Oo nga. Bahagi tayong lahat ng tiwaling sangkatauhan at dapat tayong sumunod sa gawain ng Diyos. Amen. Wala tayong mas magandang magagawa kaysa sa pasayahin ng Diyos. Umaayon man o hindi ang gawain niya sa gusto ng tao. Kailangan nating sumunod at hindi tayo dapat manisi. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Nang maintindihan kong mga bagay na to, lalong sumaya ang puso ko. Makahulugan sa tao ang mga pagsubok ng Diyos. Oo nga. Salamat sa Diyos. Nakahanap din ako ng paraan para makasunod sa Diyos. Oo, salamat sa Diyos. Nagtuon ako sa paghahanap ng katotohanan sa tungkulin ko at di sa pamumuhay, sa aking mga pagkaunawa. Madalas ko ring pag-isipan kung anong mga tiwaling disposisyon at lason ang nasa kalooban ko. At ano pang mga paniniwala ko tungkol sa Diyos. At nang makita ko yun, hinanap at isinagawa ko ang katotohanan, tinalikdan ng sarili at namuhay ayon sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matapos ang ganong karanasan, ang aking kayabangan, kabuktutan, panluloko, kasakiman at kalupitan ay unti-unting naglaho. Magaling.
Marami sa napakasamang lason, paniniwala, imahinasyon at luhong kumontrol sa akin noon ay natanggal din. Nagkaroon ako ng ilang takot at pagsunod sa Diyos. At naging mas payapa ako, mas ligtas, at mas masaya. Salamat sa Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sister Chen, naging kapaki-pakinabang sa akin ang pakikinig sa karanasan mo. Mismo. Naiintindihan ko na sa wakas na kung walang pag-unawa sa likas nating kasamaan na lumalaban sa Diyos at di nalutas sa napakasama nating disposisyon, hindi natin tunay na masusunod ng Diyos. Oo nga. Tama. Wala nang mas kinakailangan para sa kaligtasan ng tiwalisang katauhan kaysa sa paghatol ng Diyos. Amen. Napakaganda. Salamat sa Diyos. Amen. Kapaki-pakinabang sa akin ang pakikinig sa karanasan ni Sister Chen. Naiintindihan ko na ngayon ang dahilan kung bakit hindi ako makasunod sa Diyos. At mas masaya ang puso ko. Salamat sa Diyos. Sa mga taon na nanalig ako sa Diyos, tumuon lang ako sa paggawa at sa pagugol. Akala ko pag mas nagsumikap ako, lalo akong aayunan ng Diyos. Kaya di ako nagsikap na hanapin ang katotohanan at kilalanin ng sarili ko. Di ko sinubukang alamin ang napakasamang mga lason, mga prinsipyo ng kaligtasan, at mga pag-unawang nasa loob ko na siyang ugat na dahilan kung ba't ako lumalaban sa Diyos. At di ko hinanap ang katotohanan para lutasin yon. Paano ko tunay na makakasunod pag ganon? Hindi naging timbang ang paghanap ko. Sa wakas, nauunawaan ko na ngayon na ang pinaka-importante sa pananalig sa Diyos ay pagtanggap ng paghatol sa mga salita niya. At kailangan natin dumanas sa maraming pagsubok para malutas ang masamang disposisyon natin. Tama. Kung gagawa lang tayo para sa Diyos ang di hinahanap ang katotohanan o tumatanggap ng paghatol, walang saysay ang lahat ng gawin natin. Tama talaga yan. Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa manghuling araw ay base sa katotohanan ng lubhang nagawang tiwalini sa tanasang sangkatauhan. Kung matatakasan ng taong tiwalini nilang disposisyon, di na kailangan ng Diyos ng gawain ng paghatol. Totoo yan. Naranasan ko rin gaano mang karaming taon tayong manalig sa Diyos. O gaano man tayo maghirap o gumawa kung hindi naman natin nararanasan ang paghatol ng Diyos at nalulutas ang ating likas na kasamaan. Hindi tayo magiging tunay na masunurin na tugma sa Diyos. Ang magagawa lang natin yung nagpapalaban sa atin sa Diyos, dahilan para alisin niya tayo. At di tayo magiging angkop na pumasok sa kaharian ng langit. Totoo talaga yan. Yung mga napakasamang disposisyon at pag-unawa sa loob natin ay nakamamatay na kanser. Kailangan natin ng katotohanan para malutas yun. Tama yan. Matapos ko lang dumanas ng paghatol, pagkastigo at mga pagsubok ko, malinaw na nakita na para maging tunay na masunurin sa Diyos. At magkamit ng kaligtasan, kailangan nating lutasin ang napakasama nating kalikasan. Yun ang pinakamahalaga at di na dapat patagalin. Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga uling araw ay para lutasin ang napakasamang mga kalikasan sa loob ng mga taong lumalaban sa Diyos para makilala siya ng mga tao, maging tunay silang masunurin sa Diyos at makamit ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basahin natin ang ilang salita ng Diyos. Sige. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol
ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagiging mapanghimagsik. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay daan sa tao na makatamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa layunin ng gawain ng Diyos at sa mga hiwaga na hindi niya maunawaan. Tinutulutan din ito ang tao na makilala at malaman ang tiwali niyang diwa at mga ugat ng katiwalian niya. Gayon din ang matuklasan ng kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol. Sapagkat ang diwa ng ganitong gawain ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos. Amen. Amen. Di kayang baguhin ng mga taong sarili nilang disposisyon. Kailangan nilang sumailalim sa paghatol, pagkastigo at pagpipino ng salita ng Diyos. O pakikitunguhan, didisiplinahin at pupungusin ng salita niya. Pagkatapos lang nun nila matatamo ang pagiging masunurin at tapat sa Diyos at di natatangkaing basta-basta makitungo sa Kanya. Sa ilalim ng pagpipino ng salita ng Diyos, nababago ang mga tao sa disposisyon nila. Yung mga sumailalim lang sa paghahatol at pagdidisiplina ng salita niya, ang di na mangangahas na gumawa ng mga walang pakundangang bagay at magiging kalmado at mahinahon. Ang pinakamahalaga ay na nagagawa nilang sundin ang salita ng Diyos sa ngayon at ang kanyang gawain, at di man ito nakaayon sa mga paniwala ng tao, nagagawa nilang isang tabi ang mga paniwalang ito at kusang magpasakop. Oo. Sa pagkilala lang sa Diyos, tunay na mananampalataya ang tao sa Kanya. At sa pagkilala lang sa Diyos, niya tunay na maigagalang at masusunod ang Diyos. Yaong mga hindi kilala ang Diyos ay hinding-hindi tunay na susunod at magpipitagan sa Diyos. Kabilang sa pagkilala sa Diyos ang pag-alam sa Kanyang disposisyon, pag-unawa sa Kanyang kalooban, at pag-alam kung ano siya. Ngunit alinmang aspeto ang malaman ng tao, bawat isa'y kailangang paghirapan ng tao at kailangan ay handa siyang sumunod. Kung hindi ay walang sino mang makasusunod hanggang sa katapusan, hindi talaga tugma ang pagkaintindi ng tao at gawain ng Diyos. Ang disposisyon ng Diyos at kung ano ang Diyos ay napakahirap malaman ng tao. At lahat ng sinasabi at ginagawa ng Diyos ay sadyang hindi maunawaan ng tao. Kung nais ng taong sumunod sa Diyos, ngunit hindi handang sumunod sa Diyos, walang mapapala ang tao. Tama. Malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ginagawa niya ang gawain ng paghatol sa mga huling araw para ipahayag ang matuwid niyang disposisyon at lahat ng meron siya. At ibunyag ang katotohanan ng katiwalian ng sangkatauhan dahil kay Satanas. Nag-aayos din siya ng iba't ibang mga pagsubok para ipahayag ang katiwalian ng mga tao. At para pagnilayan nilang sarili nila, hanapin ang katotohanan para maalis ang tiwaliin nilang disposisyon at maligtas sila. Oo. Salamat sa Diyos. Noon namuhay tayo ayon sa ating likas na kasamaan. Mayabang tayo at mapagmagaling. Madalas tayong lumaban sa Diyos nang di natin napapansin. At akala natin mabuti tayo. Oo nga. Matapos dumanas ng paghatol at pagpipino ng Diyos, saka lang natin nakikita ang katiwalian natin. Wala tayong konsensya at katuwiran. Puno ng mga paniniwala at imahinasyon ng ating isipan. Laki pang napakasamang disposisyon sa lahat ng salita at gawa natin. Napawang naramihan ng intensyon makipagtawaran, magsinungaling at manloko. Oo nga. At di tayo namumuhay na komo tao. Mas mukha pa tayong demonyo kaysa tao. Oo, talagang totoo yan. Oo, yan ang katotohanan. Ngayon lang ako nagkaroon ng tapang na aminin ng sarili kong karumihan at katiwalian sa harap ng iba. Wala akong kwenta. Hindi ako nararapat mabuhay sa piling ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakikita nating lahat na matuwid at banal ang disposisyon ng Diyos. At ang salita niya, lahat ng meron siya at ano siya, ay ang katotohanan. Amen. Nakikita nating ang kaalaman, mga pagkaunawa ng tao, at mga kasabihan ng mga kilala at dakilang tao ay hindi ang katotohanan. Oo, tama. Pag nakikita natin yan, nawawalan tayo ng tiwala sa sarili. Tinatanggihan natin ang sarili natin at mas nananahimik. Di na tayo basta nagkokomento pag may nangyayaring di ayon sa pagkaunawa natin. At kaya na nating manalangin sa Diyos at sundin ang pagsasaayos niya. Oo. Ramdam nating ligtas at payapa tayo. Kung lagi natin ito sinasagawa, mas magbabago ang disposisyon natin sa buhay. Magkakamit tayo ng kaunting tunay na pagsunod.
At mas kawangis sa tayo ng tao. Salamat sa Diyos. Yun ang resulta ng pagdanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda. Totoo ang lahat. Matapos ang pagbabahagi mo, mas naunawaan ko na. Di umuubrang manalig sa Diyos ng walang pagpipino, pagpupungos at pagdidisiplina. Oo nga. Napakahalagang tumanggap ng paghatol at pagkastigo ng salita ng Diyos. Oo, ganun yun. Tama. Oo nga. Tama ang sinabi mong yan. Kung gusto nating maging tunay na masunurin sa Diyos at gawin ang kalooban niya, kailangan nating danasin ang paghatol at pagpipino niya. Oo nga. Pag nauunawaan at alam natin ang katiwalian natin, nagagawa nating tunay na magsisi at umasa sa Diyos. Nakakapanalangin na tayo ng tapat sa Diyos at tinatanggap natin ang gawain ng banal na Espiritu. Unti-unti na nating naaalis ang masama nating disposisyon at nakakamit ang kaligtasan. Salamat sa Diyos. Napaka-praktikal ng Salamat pagbabahagi sa mo. Sana maranasan ko pang... Nasa paanan ng bundok ang mga polis. Dali! Bilisan nyo dito! Sister, takbo! Mga polis! Takbo, Brother Song! Dali! Doon! Ayun sila! Kunin nyo! Kunin sila! Kayo! Sakit tumakas! Huwag kayo tatakbo! Mag-iingat ka! Bilisan mo! Tumayo ka! Uy! Gamitin natin to! Sinabi! Bilisan mo yun! Magsitigil kayo! Tayo na. Dito tayo, dali. Tayo. Tumigil kayo sa pagtakbo! Ay! Buisit! Ay sila! Hindi ko na kaya tumakbo! Uy, sila. Nakasasama sila. Ingat! Brother Song, ayos ka lang ba? Sige, tayo na. Doon tayo. Doon tayo. Ayos na. Ligtas na tayo. Salamat sa Diyos. Brother Jack. Ha? Ang talino mo. Salamat sa Diyos. Brother Song. Mukhang hindi madali ang lantas ng pananalig sa Diyos at pagpasok sa kaharian ng langit. Ngayon naranasan mo na rin yan. Dapat tayong dumanas sa maraming hirap para makamit ang katotohanan ng Biblia.